matapos po sabihin gusto niya ng bloodbath sa kanyang paglilitis, no-show si VP Sara sa unang araw ng paglilitis dito sa Senado. Nandito ngayon si Isaiah Mirafuentes para sa mga detalye. Isaiah. Corina, ilang minuto nga bago magsimula ang impeachment trial ngayong araw, nagpahiwatig si Vice President Sara Duterte na hindi siya makadadalo sa unang araw ng paglilitis. Subalit, Corina, naniniwala ang prosekusyon na ang mga sagot ni VP Sara sa mga aligasyon laban sa kanya ay matagal na raw na hinihintay ng taong bayan. Sa kasaysayan ng ating republika, walang PC presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang, walang vice presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. Ang Article 4 na may kinalaman o kaugnay sa grave threats o ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez ang unang inilatag ng prosekusyon o ilalatag ng prosekusyon sa impeachment trial. Walang nailatag na ebidensya ngayong araw. At bago pa man magsimula, kinumpirma na ni Attorney Michael Poa, legal counsel at spokesperson ni VP Sara, na hindi magpapakita ang bise sa Senado ngayong araw. Mandato po niya bilang vice-presidente magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya. In fact, I just spoke to her a few minutes ago. She's actually in a planning session with members of the OVP to prepare for Super Typhoon Bavi. So yun ang ginagawa niya sa kasalukuyan. Dismayado naman ang prosekusyon sa hindi pagsipot ni VP Sara. Unfortunate and a disappointment to the Filipino people who are expecting her today, her answers today. Kung hindi po magpakita on day one, nasaan na po ang readiness na sinabi pong nandoon before. This is actually a signals the kind of respect that she has for the process. Wala man ang bise ay tuloy pa rin ang trial. Pagdating sa threshold or required number of votes to convict the Vice President, sa ebidensya raw nakatuon ng prosekusyon, hindi sa numero. We're not engaging in vote counting. No, again, what we're focused on is to establish an airtight case, supported by solid evidence, so that regardless of how this 2/3 threshold will be interpreted, we'll be able to secure it. Corina, kaugnay naman sa pagkakatalaga kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer, ayon sa prosekusyon, nire-respeto nila ang mga senator judges at handang-handa raw silang magpresenta ng mga ebidensya at testigo kahit sino pa ang maging presiding officer. Corina. Okay, Isaiah, ito natanong na ng ilang beses, but maybe for another time, ano ang mangyayari kung mag-resign ang vice sa gitna ng trial na ito? Korea na iyan ang isa sa mga naitanong din natin kanina sa tatlong spokesperson na humarap nga sa media. Ang sinasabi nila sa ating Corina, kahit pa mag-resign si Vice President Sara Duterte ay tuloy pa rin daw ang impeachment trial. Gate nila, dalawa nga ang posibleng maging sanction kapag na-impeach ang isang opisyal. Una, removal from the position at pangalawa naman ay yung tinatawag na perpetual disqualification. Kung sakali man raw na mag-resign si Vice President Sara Duterte, hahabulin pa rin daw ng prosekusyon na hindi na siya makatakbo sa kahit anong posisyon ng gobyerno. Corina. So, posible raw abutin na Isaiah ng 7 buwan ng impeachment trial. Hindi ba ito sasagabal sa ibang mga, alam mo na, yung pending bills at iba pang mga trabaho ng mga mambabatas? Alam mo, Corina, yan yung naging bahagi ng naging opening statement kanina ni Representative Jervy Luistro na siyang House Lead Prosecutor. Ang ayon sa kanya, hindi ito magiging sagabal dahil anya ang pinag-uusapan sa impeachment trial ay ang bilyong-bilyong halaga na pagmamayari ng taong bayan at mula sa pondo ng bayan. Corina. Maraming salamat. Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat live mula rin dito sa Senado.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.